Kumusta kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa News Info PH. At sa mga bago pa lang mga kababayan, no, welcome back at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ng bell button para lagi kayong updated sa maiinit na video na ating ina-upload araw-araw mga kababayan. No? At long time no see nga mga kababayan, no? Pasensya na kayo at naging busy tayo sa mga nakarang buwan. No? At eto mga kababayan, napakaraming mga maiinit na balitang kailangan nating talakayin at isiwalat sa buong mundo mga kababayan. At eto na nga mga kababayan ang pinakamainit na balita ngayon, no? Philippine National Police ay naghahanda at pinaghahanda ngayon ng Malacanang mga kababayan, no? Sa isang malaking banta ng gyera mga kababayan dahil sa umano'y paglabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay dating President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan, no? At dahil nga dito mga kababayan, no, pinaghahandaan na umano ito ng Marcos administration mga kababayan upang suportahan at maresto agad itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kababayan sa umano'y drug war noong kanyang administrasyon. Kaya naghahanda umano itong PNP mga kababayan, no? At meron nga silang high alert mga kababayan at memo na maghanda at bantayan ang kanilang mga presinto, mga opisina mga kababayan, no? Wag pahintulutang makalapit kahit mga uniform personnel pa mga kababayan, no? Kung hindi nila kasamahan sa kanilang kampo mga kababayan, kung AFP man yan at kung ano-anong mga uniform personnel, basta't hindi miyembro ng kanilang opisina mga kababayan or kanilang jurisdiction ay hindi pwedeng makalapit mga kababayan, no? So grabe, matindi ito mga kababayan, no? Kahit mga kapwa uniform personnel ay nagka-ano-anuhan na mga kababayan dahil nga dito sa ginawang gigipit, no? Kahit hindi na miyembro ang Pilipinas sa ICC ay sinusuportahan pa rin ito ng Marcos administration dahil nga gusto nilang makulong itong si dating President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. Bago natin panoorin ito mga kababayan, no, ang pahayag ni dating spokesperson ng Duterte administration na si Attorney Panelo mga kababayan ay eto mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa dito sa Marcos administration mga kababayan at sa kasalukuyang nangyayari ngayon, no? Kung saan ginigipit ng todo ang mga Duterte mga kababayan, no? Ng Marcos administration. So damang-dama nyo ba ang gulo ng ating gobyerno mga kababayan? I-comment mo yan sa comment section below at huwag mong kalimutan na i-share kung taga saan ka mga kababayan para alam ko kung saan nakaabot ang video na ito. So ito na nga mga kababayan, panoorin natin itong pahayag ni Attorney Panelo kung saan sinabi niya mga kababayan na na-violate or iba-violate nitong Philippine government ang konstitusyon ng ating bansa kung tutulungan nilang maaresto itong si dating President Duterte dahil nga ang ICC o ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC. So sabay-sabay nating itong panoorin mga kababayan. President Rodrigo Duterte branding as fake news reports of an arrest order issued against him by the International Criminal Court. Former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo insists no official document has been made public regarding the alleged arrest order. Panelo adds the Philippine government would be violating the Constitution if it helps in arresting the former president. So yun mga kababayan, no? Ayon sa kanila, wala pa naman umanong opisyal na memo na inilabas itong ICC mga kababayan, no? Kumbaga wala pang hinahawakan ang ating Philippine government patungkol nga dito sa arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunpaman mga kababayan, Philippine government will violate the Constitution kung tutulungan di umano ng ating gobyerno ang ICC sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. The ICC is investigating Duterte and some of his allies over his bloody drug war that left thousands dead. Ayun mga kababayan, no? Bloody drug war di umano nung Duterte administration mga kababayan, no? So yan yung kaso na isinampa nila at kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. Pero ano ba ang sinasabi ng taong bayan, no?
kumpara sa panahon ngayon mga kababayan, no? Mas malinaw nga ba ang panahon ngayon ni President ni President Bongbong Marcos kumpara sa administrasyon ni President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan? Kasi kung makikita natin sa social media, mas maraming Pilipino talaga ang sinasabing mas safe sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. Pero ang sinasabi ng gobyerno ay mas safe di umano sa panahon ngayon ni President Bongbong Marcos. Kaninong pahayag nga ba ang kiniklaim nitong government natin mga kababayan? Pahayag ng mga kriminal, ng mga durugista, ng mga illegalista na mas safe ang mga illegalista at yung mga kriminal ngayon? O ang taong bayan mga kababayan? Dahil ang sigaw ng taong bayan, mas safe ang Duterte administration, no mga kababayan. Nagsitakbuhan, nagsitago ang mga kriminal noong panahon ni President Duterte. At karamihan naman sa mga napapatay ay mga durugista, illegalista at mga kriminal mga kababayan na nanglalaban sa police operation, no? So, ayun yung mga nangyari talaga noon mga kababayan kung saan kiniklaim ng gobyerno ngayon na human rights mga kababayan. So, paano naman ngayon yung human rights ng taong bayan na mga naapektuhan nitong mga durugista at mga kriminal, no? So ayun mga kababayan, panoorin pa natin ito. Any government action that will help in the arrest of President Duterte made any government action mga kababayan that will help in the arrest of former President Duterte made by a foreign institution is in violation institution. Violent of the Constitution mga kababayan, dahil nga mga kababayan, ang Pilipinas ay hindi miyembro ng International Criminal Court mga kababayan. Ibig sabihin ang ICC ay walang karapatan dito sa Pilipinas. Wala silang jurisdiction dito mga kababayan at hindi kabilang ang Pilipinas sa kanilang mga konstitusyon sa ICC. No? So it will violate the Constitution ng ating bansa. Just an agency that facilitates or share information. It doesn't have the power to arrest. It's the government that will do it for the Interpol. And kita nyo mga kababayan, the government will do it for the Interpol. The Interpol is doing it for the ICC. ICC has no jurisdiction. Malinaw, ICC is no jurisdiction mga kababayan. So, walang jurisdiction ng Interpol mga kababayan or ang ICC, no, para arestuhin si President Rodrigo Roa Duterte. At yun nga mga kababayan, no, sinabi ni President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan na handa siyang harapin. Pero mga kababayan, naghahanda ngayon ang ating mga armed personnel mga kababayan dahil sa bantang gyera nga mga kababayan, dahil alam naman natin na napakaraming taga-suporta itong si President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan at hindi papayag ito na i-abuse ng Marcos administration ang kanilang kapangyarihan, no? So tingnan nyo naman mga kababayan, no, nung nakaraang pahayag ni President Marcos, ang sabi niya mga kababayan, kung sumiklab man ang gulo, ang kaniyang gagawin daw, i-shutdown niya ang gobyerno, no? Napaka talagang pangulo ito mga kababayan, no? Siguro mga kababayan, ito yung pinaka-worst na president na dubaan sa ating bansa at nanalo lang naman ito mga kababayan dahil sa panggagamit nila sa mga Duterte mga kababayan. Isang napakalaking walang utang na loob mga kababayan, no? Dahil nga ang Duterte lamang ang tanging pangulo na nagpalibing sa kanilang ama at nagbigay ng magandang reputasyon sa kanila. Pero ang sinukli lang nitong si Marcos mga kababayan ay nung maupo ay ginipit ang tanging tao, no? Traidor talaga mga kababayan, no? So kung traidor nga siya sa tumulong sa kanila, paano na kaya ang taong bayan kung saan ngayon mga kababayan inubos na halos lahat ng mga pondo ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa PhilHealth mga kababayan. Sinimot na nila lahat mga kababayan, pati na sa iba't iba pang ahensya ng ating gobyerno. At yun nga, pinufrontan nila ito ng mga ayuda-ayuda para hindi masyadong halata naman itong panggigipit nila mga kababayan at pang-abuso sa kapangyarihan. So, ayun mga kababayan, no, anong masasabi nyo sa
ating tinalakay ngayon, i-comment mo yan sa comment section below at ating pag-uusapan yan sa next video na ating upload. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa News Info PH. Magkita-kita tayo ulit sa next video nating i-upload. Maraming salamat mga kababayan.